Ilang taon na ang nakalilipas, dumating ang mga aliens sa Earth sa pamamagitan ng asteroid at sinakop nito ang halos buong Europe. Dahil dito, gumawa ang mga tao ng exoskeleton para sa mga sundalo upang magawang labanan ang bantang ito. Sa kasalukuyan, ipinakilala sa atin si Major William Cage, isang Media Relations Officer na dumating sakay ng chopper para tanggapin ang kanyang sunod na misyon mula sa General. Sinubukan nilang pag-isahin ang puwersa ng Estados Unidos at Europe upang talunin ang mga alien na tinatawag nilang mga mimic, at nais din ng General na i-record ni Cage ang mangyayaring digmaan. Gayunpaman, tumanggi si Cage at sinabing wala siyang karanasan sa pakikipaglaban, ngunit binalaan siya ng General na ito ay isang utos na dapat niyang sundin dahil ito ay nagmula sa mga nakataas. Sinubukan ni Cage na i-blackmail ang General at mukhang gumana naman ito. Ngunit sa sandaling naglakad siya palabas ng opisina, inutos ng General ang agarang pag-aresto para kay Cage. Tumakbo siya na parang duwag, ngunit kinoryente siya at dinala sa isang warship. Nagising siya sa isang tambak ng mga bagahe at sinalubong ni Master Sergeant Farrell. Sinubukan ni Cage na ipaliwanag ang kanyang ranggo at nagdemand ng isang phone call. Nang marinig ito, pumayag si Farrell na dalhin siya. Ngunit napagtanto ni Cage na ito ay isa lang kasinungalingan. Naglabas ang Master Sergeant ng isang paperwork na nagsasabing si Cage ay isang deserter at gagawin ang lahat para lang makaalis sa tungkulin sa combat duty. Hindi nagtagal, dinala siya sa kanyang bagong unit na tinatawag na J-Squad. Pagdating doon, nabisto ng Master Sergeant ang kanilang ginagawang pagsugal at pinakain sa buong squad ang kanilang mga baraha. Sinabi niya sa squad na si Cage ay isang deserter at nakatitiyak siyang tatakas siya. Ginawa niyang responsable ang squad para sa kanyang pag-uugali na labis na ikinadismaya ng lahat. Kalaunan, isinuot na ni Cage ang kanyang exosuit kasama ang kanyang teammate, ngunit wala siyang ideya kung paano ito pagganahin. Nasaksihan din niya ang mga kakaibang pag-uugali ng kanyang mga kasamahan na mas lalo siyang ginawang hindi komportable. Sinubukang umatras ni Cage at sinabi na maaari niyang masaktan ng isang tao dahil sa kanyang kawalan ng karanasan. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang teammate na hindi niya ito magagawa kung nakaon ang safety. Hindi nagtagal, nagmarcha sila papunta sa mga transport plane, ngunit sinubukan muling tumakas ni Cage sa aircraft. Nang makasakay, sinubukan ni Cage na alisin ang safety ng kanyang baril, ngunit nabigo siyang gawin ito. Nang nasa beachfront na sila, bumukas ang sahig at naghanda na ang mga sundalo para sa drop-off. Ngunit bago pa matapos ang sergeant sa pagsasalita, inatake ang kanilang aircraft ng mga kalaban. Ang bawat sundalo ay nagsimulang tumalon palabas, ngunit pare-pareho silang namatay. Sa huli, wala siyang ibang choice, kundi pindutin ng release button bago sumabog ang aircraft. Nahulog siya sa tabing dagat at walang ibang nakita kundi kaguluhan. Nahulog ang isang aircraft sa ibabaw ng isa sa kanyang mga kasamahan, dahilan para tumilapon si Cage sa buhangin. Bumangon siya at sinubukang pagganahin ang kanyang sandata, ngunit ang wika ay tila na stuck sa Japanese. Nakita niya ang isa pang aircraft na papabagsak patungo sa kanya at nakaiwas sa tamang oras, na nagligtas sa kanyang buhay, ngunit pumatay naman sa lahat. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang babaeng nakikipaglaban sa mga mimic gamit ang isang espada. Ang kanyang pangalan ay Rita Vertasky, at napatalsik siya nito, ngunit sa huli ay nagawa niya ding patayin ang kalaban. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Cage, ngunit sa kasamaang palad ay napatay siya sa harap niya. Sa sobrang takot, nagsimulang tumakbo si Cage sa kabilang direksyon, ngunit pinigilan siya ni Master Sergeant Farrell. Nag-regroup ang kanilang team at sinabi ng isa sa kanila na parang alam ng kalaban na darating sila. Pagkatapos ay gumawa sila ng barikada at naghintay sa pagdating ng mga kalaban. Samantala, pinipilit pa rin ni Cage na alisin ang safety ng kanyang armas, ngunit wala pa rin itong resulta. Nang tumingin siya sa lupa, may nakita siyang gumagalaw at dito nabunyag na nakarating na ang mga mimics sa kanilang lokasyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, ganap na naubos ng mimic ang kanilang buong squad. Sa huli, napaganan na ni Cage ang kanyang sandata at binaril ang mimic na pumatay sa kanyang koponan. Nagawa niya itong patayin, ngunit nagpakita ang isa pang mimic na merong kakaibang itsura. Sinubukan niya itong barilin, ngunit naubusan siya ng bala, kaya kinuha niya ang bomba sa tabi niya. Nang sumugod ang mimic, pinasabog niya ang ulo ng alien, ngunit bumuos ang dugo nito sa ulo ni Cage
na tumunaw sa kanyang mukha. Sumigaw siya sa sakit, ngunit nagising siya sa likod ng mga bagahe kung nasaan siya kanina. Nakita niyang dumaan ang isang boss at kinilala ang babaeng nakapinta dito bilang ang parehong babaeng nakita niya sa battlefield. Binati siya sa parehong paraan tulad ng huling beses at dinala muli sa kanyang team. Ang mga kaganapan ay eksaktong pareho, ngunit sa pagkakataong ito ay meron na siyang alaalan ng nakaraang araw at sa makatawid ay alam na niya ang mga mangyayari. Nakarating siya sa battlefield at muling nakita ang babae, ngunit sa pagkakataong ito, iniligtas niya ito mula sa kamatayan. Gayunpaman, nabutas ang dibdib ni Cage mula sa gunfire at sa halip na iligtas siya, kinuha ng babae ang kanyang baterya at si Cage ay pinatay ng mimic. Muli siyang nagising sa parehong oras, ngunit sa pagkakataong ito, sinubukan niyang kumbinsihin ang sergeant sa pamamagitan ng pagsabi sa kanya ng kanyang personal na impormasyon na hindi niya naman dapat alam. Gayunpaman, hindi ito gumana at kinalagkad siya muli patungo sa J-Squad. Sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang mga kasamahan sa team, ngunit sa tingin nila ay nababaliw na siya at nilagyan ng duct tape ang kanyang bibig. Nakarating siya sa beach at sinubukang iligtas ang kanyang mga kasamahan, ngunit nadurog siya ng nahulog na aircraft. Paulit-ulit niya itong sinubukan at mas humuhusay ang kanyang kakayahan sa tuwing namamatay siya. Pagkatapos ng ilang pagsubok, narating ni Cage ang babae at iniligtas siya mula sa mga mimic. Matapos ma-realize na nape-predict ni Cage ang hinaharap, ibinaba ni Rita ang kanyang espada at sinabi sa kanya na hanapin siya kapag nagising na siya, bago sumabog ang ship na pumatay sa kanilang dalawa. Bumalik muli siya sa kanyang pangkat at tinulungan silang maiwasang maparusahan ni Master Sergeant Farrell. Habang nagsasanay kasama ang kanyang mga kasamahan, sinubukan niyang tumakas mula sa mga sundalong, ngunit hindi siya nagtagumpay sa kanyang unang pagsubok. Sa pangalawang pagsubok, gumulong siya sa ilalim ng isang army truck at matagumpay na nakatakas kay Master Sergeant Farrell. Natagpuan ni Cage ang babae na nagsasanay sa kanyang division at naglakad patungo sa kanya upang sabihin ang tungkol sa nangyari. Agad na na-realize ni Rita kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag na nangyari rin sa kanya ang nangyari kay Cage, ngunit nawalan siya ng kapangyarihan. Dito na bunyag na nakuha ni Cage ang kapangyarihan na i-reset ang oras mula sa isang alpha, ang asol na mimic na kanyang pinatay, at sa pamamagitan ng pag-absorb ng dugo nito. Kalaunan, dumating sila sa Weapons Repair Department at nakilala si Dr. Carter, isang physicist at biologist na dalubhasa sa mimic biology. Siya lang ang may maraming kaalaman tungkol sa mga mimic at ang tanging naniniwala sa kwento ni Rita. Ipinaliwanag niya na ang mga mimic ay parang nervous system at kinokontrol sila ng isang sentro na tinatawag na Omega. Ang Omega ay nagbibigay ng kapangyarihan sa Alpha na i-reset ang oras sa tuwing mamamatay ang isa sa kanila. Sa makatawid, lagi nitong alam ang hinaharap at hinding-hindi matatalo sa digmaan. Kapag naramdaman ng Omega na nawawala na ito ng kapangyarihan, susubukan nitong hanapin ang taong responsable. At ang taong yon ay magsisimulang magkaroon ng mga vision tungkol sa lokasyon ng Omega. Nagkaroon na nito si Rita, ngunit bago pa man siya makarating doon, nawalan siya ng maraming dugo at paggising niya ay nasa ospital na siya. Dahil si Cage ay wala pang kahit na anong vision, meron pa silang sapat na oras upang ihanda siya. Ang kanyang pagsasanay ay medyo masama noong una. Sinubukan ni Cage na labanan ang mga drone, ngunit napatalsik siya nito at nabali ang kanyang likod. Nang makita ito, sinabi sa kanya ni Rita na meron lamang isang patakaran at ito ay hindi dapat mawala ang kanyang dugo. Dapat niyang tiyakin na mamamatay siya bago mangyari ang anumang blood transfusion o mawawalan siya ng kapangyarihan na i-reset ang oras. Palaging pinapatay ni Rita si Cage sa tuwing nasusugatan siya mula sa kanyang pagsasanay, at kalaunan, si Cage ay nagsimulang magkaroon ng visyon ng Omega. Inilarawan niya ang lokasyong ito kay Dr. Carter at pinlano nila ang kanilang pagtakas sa dalampasigan. Ilang beses nilang sinubukang pagplanuhan ng mabuti ang pagtakas, ngunit sa bawat pagkakataon, si Rita ay palaging namamatay. Ginawa nitong dismayado si Cage at mag-isa siyang pumunta sa London para uminom sa isang bar. Doon, nalaman niya na pagkatapos matalo sa dalampasigan, ang mga mimic kalaunan ay nag-take over na din sa London. Sa kagustuhang matapos na ang digmaan, bumalik si Cage sa pagsasanay at ngayon ay meron ng lubos na kakayahan pagkatapos ng maraming round ng kamatayan. Kalaunan, na-figure out na ni Dr. Carter ang lokasyon ng Omega na nakalagay sa isang dam, ngunit sinabi ni Cage na hindi ito sapat. Kahit anong pilit nila, hindi sila nakakaalis sa dalampasigan. Sa isa sa mga luot nila, sumama siya kay Rita papunta sa dalampasigan at kumatay ng ilang mimics
na labis na ikinamangha ng kanyang team. Sa huli, nakarating sila sa trailer park sa tabi ng beach at linano ang kanilang pagtakas. Nakahanap si Rita ng caravan, ngunit nakalimutang tanggalin ang trailer nito. Nagmaneho siya kasama si Cage at pinaandar ang sasakyan palayo sa mga paparating na mimic. Nang sa tingin nila ay ligtas na sila, lumabas ang isang mimic mula sa loob ng trailer, ngunit nagawa itong i-dispatch siya ni Cage na nag-alis ng ilang deadweight sa proseso. Habang nagmamaneho, nakipag-usap si Cage kay Rita tungkol sa kanyang personal na buhay na ikinagulat ni Rita. Halatang hindi ito ang kanilang unang pagtatangka at tila mas lumalim na ang kanilang relasyon sa kanilang mga nakaraang loop. Matapos maglakbay ng ilang kilometro, naubusan sila ng gasolina at nakarating sa isang farmhouse. Naubusan ng baterya si Cage at iniwan ang kanyang exoskeleton. Natuklasan nila ang isang chopper sa likod ng kamalig at hiniling ni Rita kay Cage na pali pa rin ito. Ngunit sinabi ni Cage na natatakot siyang bumagsak. Nainis si Rita habang kinakalaga ng chopper at natuklasan ni Cage ang malaking sugat na kanyang itinatago. Ginamot niya ito, ngunit patuloy na nagpupumilit si Rita na hanapin ang susi ng chopper. Sa kanilang pag-uusap, binigyan siya ni Cage ng kape at nagdagdag ng 3 asukal. Nasorpresa si Rita na alam ito ni Cage dahil hindi pa niya ito sinasabi sa kanya at ibig sabihin nito ay hindi ito ang unang beses na nakapunta sila dito. Pinilit niya si Cage na sabihin sa kanya ang totoo at nang wala ng ibang choice, ibinunyag ni Cage na palagi niyang hawak ang susi. Ayaw niyang simulan ang pagpapalipad ng chopper dahil sa tuwing ginagawa niya ito, namamatay si Rita. Gayunpaman, kinuha pa rin ni Rita ang susi at pinaandara ang chopper na nag-trigger ng pag-atake sa mga mimic na naging sanhin ang pag-crash ni Rita. Dumating si Cage upang hanapin siya, ngunit namatay si Rita sa kanyang mga bisig. Ilang sandali pa, ang mga kalapit na mimic ay pumalibot na sa kanila at pinatay din ang ating bida. Sa pagkakataong ito, nagising siya at sinubukang hanapin si Rita, ngunit nagbago ang kanyang isip tungkol sa pag-involve sa kanya. Sa paglalakbay, nag-impake siya ng mga dagdag na bala at baterya at pumunta sa farmhouse ng mag-isa. Pinalipad niya ang chopper at nakarating sa kung saan dapat naroon ang Omega. Pumasok siya sa mas malalim na bahagi ng pasilidad, ngunit nakita niyang wala doon ang Omega. Sa halip, naghihintay sa kanya ang ilang mga mimic at inatake siya on-site. Napansin ni Cage na hindi siya pinapatay ng mga mimic, ngunit sa halip ay inuubos lang nila ang kanyang dugo. Dito niya na-realize na isa lang itong bitag at matagumpay na nilunod ang kanyang sarili upang i-reset ang oras. Pagkatapos nito, sinabi niya kina Carter at Rita na ang mga vision ay mga bitag lamang. Ngayon, ang tanging paraan upang mahanap ang Omega ay ang paggamit ng device na ginawa ni Carter na nagre-relay ng signal, ngunit kinumpiska ito ng General. Sa sumunod na eksena, pumunta sila sa General at nagawang makapasok sa gusali. Nagulat ang General nang makita si Cage at ang kanyang pinakamagaling na sundalo na tila nasa kabilang panig na ngayon. Ipinakita ni Cage na alam niya ang mangyayari sa hinaharap at ipinaliwanag kung paano sila laging natatalo sa labanan sa dalampasigan. Dapat nilang gamitin ang device na nakalagay sa safe para patayin ang Omega, ngunit hindi sumasang-ayon ang General kahit ilang beses na nila itong sinubukan. Matapos siyang kumbinsihin sa pagkakataong ito, kinuha ng General ang transponder at nakakagulat na ibinigay ito kay Cage. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng gusali ang dalawa, ngunit sinimulan silang atakihin ng mga sundalo. Sinubukan nilang tumakas sakay ng sasakyan at sinamantalan ni Cage ang pagkakataong ito para gamitin ang transponder. Agad siyang nagkaroon ng link sa Omega at nahanap ito sa Paris. Bago pa sila makatakas, pinabagsak sila ng isang sundalong may exosuit at pagkatapos ay dinala sa ospital. Nang magising si Cage, nalaman niyang binigyan na siya ng nurse ng dugo. Sinubukan ni Rita na patayin si Cage upang i-reset ang oras, ngunit sinabi sa kanya ni Cage na wala na siyang kakayahan. Matapos makalabas ng ospital, nagtungo sila sa kampo at hinanap ang kanilang teammate sa J-Squad. Kinumbinsi sila ni Cage na tulungan sila at sa pagkakataong ito, kasama nila si Rita Vertasky, ang Angel of Verdun. Nang walang sinasayang na oras, ninakaw nila ang isang military aircraft at nagtungo na papunta sa Paris. Ngunit bago pa sila makapasok sa gusali, inatake sila ng napakaraming mimic. Dahil dito, bumagsak ang aircraft na ikinamatay ng karamihan sa kanilang team. Pagkatapos ay nag-regroup sila sa ibaba at ngayon ay meron na lang silang kaunting bala sa kanilang mga armas. Tila napakababa ng kanilang chance na makapunta sa Omega, kaya nakaisip si Cage ng ideya na gamitin ang bumagsak na aircraft upang maabot ang gusali. Ang dalawa sa kanilang mga kasamahan
ay nanatili sa likuran upang pigilan ang mga kalaban, habang sina Cage naman ay minaneho palayo ang aircraft. Gayunpaman, naaabutan sila ng mga mimic at pinatay ang mga natitirang sundalo. At ngayon ay si Narita at Cage na lang ang naiwang buhay. Bumangga sila sa gusali at tumakbo patungo sa lokasyon ng Omega, habang ang mga alien naman ay walang tigil na humahabol sa kanila. Hindi nagtagal, nakarating sila sa parking garage sa ibabaw mismo ng Omega na lumalabas na nakalubog sa baha. Gayunpaman, hindi sila maaaring umabante dahil hinarangan ng isang Alpha ang kanilang daanan. Nagboluntaryo si Rita na isakripisyo ang sarili para akitin ng Alpha, ngunit hindi dito sumang-ayon si Cage. Sinabi sa kanya ni Rita na ito ang dapat niyang gawin upang matapos na ang digmaan. Nag-wish siya na sana ay nakilala niya si Cage sa mas mabuting kalagayan at binigyan siya ng halik bago tumakbo palabas. Hinabol siya ng Alpha at agad na pinatay. Sinamantala ni Cage ang pagkakataong ito para tumalon sa tubig at lumangwe patungo sa Omega, habang ang Alpha naman ay mabilis na humabol sa kanya. Nagawa siyang saksakin ng Alpha, ngunit ngumiti si Cage habang binibitawan niya ang mga pin ng mga granada. Sumabog ang Omega at sa parehong oras na yon, ang lahat ng mga mimic ay agad na namatay. Bago mamatay si Cage, ang dugo ng Omega ay sumanib sa kanyang katawan na ginawang itim ang kanyang mga mata. Muli siyang nagising at sa pagkakataong ito, nasa chopper na siya para salubungin ang general. Nang makalapag, tumingin siya sa balita at nakitang natapos na ang digmaan dahil sa isang malaking pagsabog na nangyari sa umaga na pumatay sa lahat ng mga mimic. Pagkatapos ay pumunta siya sa J-Squad at nakitang buhay at maayos ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nito, pinuntahan niya si Rita at nakita siyang nagsasanay sa parehong lugar. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kanya. At sa pagbangon ni Rita, tinanong niya si Cage kung anong pakay niya, ngunit walang sinabi si Cage dahil sa labis na kaligayahan. At dito na nagtatapos ang pelikula. Huwag kalimutan mag-subscribe sa DC Artworks Tagalog Recap